Kabanata 6361. Sa sandaling iyon, ang malaking dragon ay umungal, ang iyong puso ay nasira na. Bakit kailangang maging ganito? Ang isa pang halimaw ay sumigaw, itigil mo ito, Yin Gobernador. Kung magpapatuloy ito, paano ka namin susuportahan? Sa sumunod na sandali, isang malinaw na boses ng babae ang umalingaw sa dilim. Yin Governor, may utang na loob sa iyo ang Ying World. Ngayong pumasok ka na sa demonic path, pantay na kami. Umalis ka kaagad, kung hindi, hindi kami magpapagaan sa iyo. Napabuntong hininga si Dark Thea. Sige. Dahil dati na tayong magkaibigan, ililibre ko na kayo kahit minsan lang. Sabihin mo kay James na ito na ang katapusan namin, at hindi na niya dapat panghawakan pa ang nararamdaman niya sa akin. Siya na ang baalang magdesisyon kung magkaibigan ba tayo o magkaaway sa susunod na pagkikita natin. Pagkatapos magsalita ay agad na kumalat ang dilim, at bumalik sa normal ang paligid. Ang masasamang kapangyarihan ay lumubog sa katawan ni Dark Thea, at siya ay nawala. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga bangkay ng mga espiritong hayop ang nakakalat sa buong kalangitan. Kasabay ng kanilang mga katawan, nagsimulang bumagsak mula sa langit ang ilang sirang mga paa. Ang tatlong malalaking hayop na umaaligid sa himpapawid ay nagbagong anyo, dalawang lalaki at isang babae. Ang isa sa kanila ay isang matangkad, nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumanggap kay James. Ito ay walang iba kundi ang dakilang konsehal ng Ying World, si Irian Zavecha. Ang isang lalaki ay gwapo at bata pa. Nagsuot siya ng itim na damit at naglabas ng malakas na aura. Siya ang law enforcer ng Ying World, si Tao Tai. Ang magandang babae naman ay ang dakilang tagapagtanggol ng Ying World na si Yuka. Sila ang tanging 8-star powerhouses sa Ying World at may mataas na katayuan. Agad silang humarap kay Clayton at Luko. Sumimangot si Irian at nagtanong, ikaw ba ang may pananagutan niyan? Yumuko si Luko, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, hindi, sir. Nilinang niya ang Heavenly Path power sa kanyang sarili. Kami, napabuntong hininga si Clayton. Wala itong kinalaman sa iyo, Luko. Dahil dito ang sinabi ko. Ako ang mananagot sa krimen. Tiningnan niya ang tatlong powerhouse at sinabing, handa akong tanggapin ang anumang parusa. Tiningnan siya ni Irian at sinabing, ikaw ay isang Diyos na hindi kabilang sa Ying o Yang worlds. Wala kaming karapatang parusahan ka. Sumang-ayon si Tao Tai, na nagsasabing, ang nangyari ay hindi maiiwasan. Wala itong kinalaman sa iyo. Tumingin si Yuka kay Clayton at sinabing, natapos na ang iyong misyon. Sa rehiyon ng Jert, isang itim na liwanag na haligi ang umabot sa kalangitan. Si Dark Thea ay sumugod sa kawalan na may nakakatakot na masamang kapangyarihan. Gayunpaman, bigla siyang nataman ng isang porma sayon at mabilis na napaalis. Pinatatag niya ang sarili at hindi makapaniwalang tumingin sa harapan. Nasa harap niya ang isang payat na matandang lalaki na may mahabang buhok na puti niebe at balbas. Siya ay lumitaw sa labas ng porma sayon, nakasakay sa isang berdeng toro. Ang powerhouse ay medyo simple at down to earth. Wala siyang magarbong pagbabago bago ng enerhiya ngunit nagpalabas pa rin ng isang sagradong aura. Tila kaya niyang sirain ang lahat sa isang pitik lang ng daliri. Yin Ancestral God, Hador Delms. Kumunot ang noo ni Dark Thea. Dahan-daw ang tanong ni Hador, bakit mo ginagawa ito? Napabuntong hininga si Dark Thea, naputol ko na ang aking emosyon at pagnanasa. Hindi na kailangang kumbonsihin ako. Bahagyang ngumiti si Hador at nagtanong, kung gayon, bakit mo ako naaalala bilang iyong matalik na kaibigan? Biglang natahimik si Dark Thea. Ikinaway ni Hador ang kanyang kamay, at ang mga makukulay na enerhiya mula sa paligid ay natipon sa 13 puwersa. Sa sandaling lumitaw sila, nagpakita sila ng reaksyon sa 13 Black Lotuses sa paligid ng Dark Thea. Sa sandaling iyon, ang mga itim na lotus ay gumawa ng mga hagong. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dark Thea nang makita ang mga emosyon at pagnanasa na kanyang tinalikuran. Hindi. Paano ito posible? Paano magiging sapat ang lakas ng Yin Ancestral God para tipunin sila? Mahinahong sinabi ni Hador, ikaw ang may huling say sa Ying World. Ngunit sa kawalan ng Yin, ako ang may huling say.
Nagdilim ang magandang mukha ni Darth Thea, at mahinahong sinabi niya, kung pipilitin mo akong pigilan, hindi ako magpipigil. Bahagyang ngumiti si Hedor ngunit walang sinabi bilang tugon. Sa susunod na sandali, binaliktad ni Thea ang kanyang kamay, at ang masamang kapangyarihan ay tumangay sa lugar. Sa kanyang pagtataka, tumayo si Hedor sa pwesto at mahinahong hinigup ang kanyang masamang kapangyarihan. Tumingin sa kanya si Hedor na may kalmado at banayad ng ngiti na para bang wala lang sa kanya ang pag-atake. Natahimik si Darth Thea. Malakas na nagmura si Darth Thea, pagkatapos ay nagsimulang umatake ng mabilis gamit ang Black and White Forces. Anuman ang ginamit niyang supernatural powers, hindi masisira ang hadlang sa paligid niya. Tumingin si Hedor sa bigong si Darth Thea, bahagyang tumanggo, at sinabing, marami kang nagawa para sa Ying World, Lady Waverly. Kaya, paano kita mapapanood na nahuhulog sa isang masamang landas at hahayaan ang lahat na subukang patayin ka? Kung pakakawalan kita, wala nang babalikan. Crush ni Darth Thea, kalokohan. Sinusubukan mong tulungan ang iyong mabuting kaibigan, Tai Chi. Ikaw, walang magawang sabi ni Hedor, alam mo ba kung bakit ako nandito? Umiling si Darth Thea, ayoko malaman. Bitawan mo ako. Kung hindi, sisirain ko ang Ying World pagkatapos ma-master ang Heavenly Path Power. Mahinahong ngumiti si Hedor at tinapik ang kawalan. Biglang nabuo ang 12-dosenang gintong anteng-anteng at pinalibutan ang hadlang. Agad na nakulong si Thea at hindi na nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Sa susunod na sandali, ikanaway ni Hedor ang kanyang kamay, at the 13th of May kulay na puwersa ang pumasok sa hadlang. Pagkatapos, nagsimula silang umikot kay Darth Thea. Seryosong sabi ni Hedor, kung gusto mo talagang talikuran ang iyong emosyon at pagnanasa, hindi kita mapipigilan. Kung gusto mong dumaan sa kalsadang ito, hindi rin kita mapipigilan ng matagal. Gayunpaman, umaasa ako na maaari mong iligtas ang Chosen One nanogram 2 entrepok. Kung tutuusin, may malalim siyang pagmamahal sa iyo. Nag-iisa kang nagpasya na tapusin ito upang ihinto ang pagkaladkad sa kanya pababa. Gayunpaman, ang tunay mong intensyon ay tulungan siyang maabot ang Declan rank. Naisip mo na ba kung matutuwa siya dito? Given how much he loves you, sa tingin mo papasok pa ba siya sa Declan rank kung tatahakin mo ang landas na ito? Hindi ko lang ginagawa ito dahil sa pagkakaibigan natin. Ang pinili ay may malaking responsibilidad. Kailangan niyang isama si Mauritius at historical power. Paano ko hahayaang sirain mo ang plano natin? Hindi makakilos si Darth Thea. Dahil pinilit niyang marinig ang mga salita ni Hedor, hindi niya ito mapabulaanan. Ikanaway ni Hedor ang kanyang kamay at kinaladkad ang puwersang nakapalibot kay Thea palayo sa kanyang berdeng toro. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang matayog na palasyo. Bago pa makapagsalita si Darth Thea, agad na nagpatawag si Hedor ng napakalaking energy ball. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumiwanag, lumitaw sa energy ball si James na nasa loob ng secret room. Nagulat si Darth Thea nang makita si James. Matapos talikuran ang kanyang damdamin at pagnanasa, naisip niyang hindi na niya ito maaalala. Gayunpaman, tumibok pa rin ang puso niya nang makita siya. Napapaligiran si James ng hindi mabilang na mga inscription sa himpapawid, at para siyang Diyos ng digmaan na may makapangyarihang aura. Mahinahong sinabi ni Hedor, ang kanyang pag-unlad ay mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Sa bilis na ito, maaabot niya ang 4th Marcy Ice Combat Form sa mas mababa sa 2 entrepok. Kapag nangyari iyon, matutulungan ka niya. Ang pagsira sa Tai Chi ay magiging isang piraso ng cake. Nakuha na niya ang Dark Heavenly Path powers ngunit nakita niyang mahina na ang mga ito. Maaaring basagin ni Hedor ang kanyang cultivation base. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw si James na pinapanood niya mula sa energy ball. Dumating ang kanyang pag-atake, at kumalat ang makapangyarihan, sinira ang mga kalapit na pader. Ang mga inscription ay agad na nahulog at sumabog. Si Irian ay hindi handa ngunit mabilis na pumasok sa combat mode. Pagkatapos, tumalon sa ere ang dalawa at nag-away ng masinsinan. Maya-maya, nabasag nila ang lihim na bubong at mas mataas sa kawalan. Sa wakas ay nagkaroon na si James ng silid upang ipakita ang Terrace Astride Step pagkatapos makapasok sa malawak na espasyo.
Lumipat siya sa kaliwa't kanan sa isang iglap. Si Irian ay may hindi mabilang na supernatural powers ngunit hindi alam kung saan ita-target. Biglang sumulpot si James sa harapan niya sa isang iglap. Mabilis niyang itinaas ang kamay at itinulak ang palad paarap. Napaungol si Irian at napaatras. Sa hindi inaasahan, si James ay nagmamadaling gumawa ng dalawang hakbang, na-intercept ang kanyang trajectory, at naglanding ng isa pang pag-atake, na nagpasabog sa kanya sa kabilang direksyon. Mabilis na nakatatlong hakbang si James at siniko siya. Agad na nabasag ang kalasag ni Irian, at dumura siya ng isang subo ng dugo. Ilang daang hakbang ang ginawa niya bago nabawi ang balanse. Nang iangat niya ang ulo niya, nakita niya si James sa harapan niya. Sa sumunod na sandali, nawala na naman siya. Nagulat na sumigaw si Irian pero sinipa siya sa likod. Tumalikod na si Irian at magsasalita na sana, pero sinalubong siya ng mabilis na suntok ni James, at wala siyang oras para mag-react. "I'm done for," desperadong sigaw ni Irian at agad na pumikit. Lumipas ang ilang oras, ngunit hindi damapo ang kamao, at hindi nataman ang sakit. Iminulat ni Irian ang kanyang mga mata at nakita niya ang kamao ni James ilang pulgada ang layo sa kanyang pisngi. Mapaglarong ngumiti si James. Binawi niya ang kanyang kamay, yumuko, at sinabing, "Salamat sa pagpigil, Ginoo." Natigilan sandali si Irian. Hindi siya nagalit bagkus ay tumawa siya, "The Terrace Astride step sure is exceptional. Hindi ako nakasabay sa bilis mo." Noon, gumamit si Franciscus ng dalawang supernatural powers, ang kanyang curse magic, upang duminahin ang mundo ng Tai Chi. Ngayon, nalampasan mo na siya. Binabati kita sa pagmaster ng Terrace Astride Step, Chosen One. Bahagyang yumuko si James kay Irian, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabing, "Salamat sa pagpayag na makuha ko ang biyayang ito. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo. Gagantihan ko ang iyong kabutihan sa hinaharap." Napangiti si Irian, "Ang kapalaran mo. Ako lang pala ang nagdala sa iyo dito. Ikaw ay nasa 7-star power rank kang ngayon. Itinuturing kang medyo malakas sa ating mundo, ngunit hindi pa rin ito sapat. Si Tao Tai ang nagbabantay sa susunod na antas." Mataimtim na sinabi ni Hedor, "Nire-replay ko lang ang kanyang buhay pagkatapos ng bawat reincarnation. Ang mas ikinagulat ko ay wala sa kanyang karma o kapigatian ng para sa kanyang sarili. Hindi bababa sa 70% ay dahil sa iyo. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito?" Itinaas ni Dark Thea ang ulo at huminga ng malalim. Hindi niya akalain na maiiyak na naman siya. Gayunpaman, nanikip ang kanyang puso matapos mapanood ang mga nakaraang karanasan ni James. Ang paglalakbay ni James ay hindi kailanman tungkol sa paghahanap ng mas mataas na taas sa paglilinang. Ang kanyang layunin ay palaging mahanap at makasama siya muli. Gayunpaman, sinundan siya nito at kalaunan ay nahuli sa kanyang pakikipaglaban sa Tai Chi. To put it bluntly, James was incredibly gifted. Kung inilaan niya ang kanyang sarili sa pagpapabuti ng cultivation, naabot na niya ang Declan rank at nalampasan niya si Yanni. Gayunpaman, siya ay palaging nakulong ng pag-ibig at hindi kailanman naisip ang tungkol sa kanyang sarili. Naisip ni Dark Thea ang naunang desisyon niya. Hindi alintana kung siya ay walang ingat o sabik sa mga resulta, maaari siyang gumawa ng maraming pinsala sa kanya sa ilalim ng pagkukunwari ng pagsisikap na gawin ang pinakamahusay para sa kanya. Kinaladkad na si James sa kanyang laban. Paano makatutulong ang paghiwa-hiwalay sa kanyang mga damdamin at pagnanais na makakuha ng Heavenly Path power sa kanyang paglutas ng mga bagay? Nang mga sandaling iyon, lumuha si Dark Thea. Sa kabila noon, nilabanan niya ang makukulay na puwersa sa paligid niya. Walang magawang tanong ni Hedor, "Bakit napakatigas ng ulo mo?" Sabi ni Dark Thea, "Sabi ni Clayton may memory inscription daw sa nakaraan ko. Kung hindi ko maintindihan ang Dark Heavenly Path, hindi na ito maibabalik sa katawan ko." Kumunot ang noo ni Hedor at nagtanong, "Importante ba iyon?" Desididong sabi ni Dark Thea, "It is. Sa aming dalawa, mas mahalaga ito kaysa sa aming mga buhay." Bumantong hininga si Hedor, tumango, at sinabing, "Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na naabot mo na ang threshold ng madilim na landas sa langit. Magiging masama ang iyong isip kung hindi mo maibabalik ang iyong mga damdamin at pagnanasa sa loob ng 2 entrepok.
Kapag nangyari iyon, walang makakaligtas sa iyo. Magiging determinado kang sirain ang lahat upang hindi na maibalik sa iyo ang mga inscription sa memorya. Kumunot ang noo ni Dark Thea at sinabing, dalawang entrepok. Ipagsapalaran ko ito. Naniniwala akong tiyak na babalik siya noon. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Hador. Sa wakas ay naunawaan niya na si Dark Thea ay nagpasya na talikuran ang kanyang mga damdamin at pagnanasa. Anuman ang mangyari, gusto niyang maunawaan ang Dark Heavenly Path. Pagpasok pa lang ni James sa pangalawang sikretong silid, agad siyang hinarang ng isang malakas na paghihigpit. Sumimangot siya at inihagis ang Terrace Astride Step, na agad na nabasag ang paghihigpit. Pagkatapos niyang gumawa ng 3 hakbang, higit sa 100 mga paghihigpit sa kanyang harapan ay nabasag. Sa ika-4 na hakbang, hindi mabilang na mga paghihigpit ang bumagsak na may malalakas na pagsabog. Nayanig ang buong lihim na silid nang gawin niya ang ika-5 hakbang, at ang bawat natitirang paghihigpit ay nagsimulang gumuho. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na dagandong ang nagmula sa kanyang harapan. Ang mga sound wave ay tumagos sa hangin, na ikinagulat ni James. Inilahad niya ang kanyang kamay at pumailang lang sa langit. Pagkatapos, gumawa siya ng 7 sunod-sunod na hakbang. Ang kanyang makapangyarihang Chaos Essence ay kumalat at nabasag ang mga sound wave. Kamangha-manghang, isang pinili. Isang malamig na boses ang biglang nagmula sa kanyang harapan. Humakbang si James, at agad na lumitaw ang may-ari ng boses. Nasa harap niya ang isang mahabang buhok na binata na nakasuot ng itim na damit, nakatayo habang nasa likod ang mga kamay. Nakatayo sa likod ng binata ang isang nakakatakot na halimaw, naglalabas ng mapang-apang aura. Isa itong tautay, ang orihinal na anyo ng gwapong binata. Magalang na itinaas ni James ang kanyang kamay at sinabing, isang karangalan na makilala ka, sir. Tinitigan ni tautay si James at sinabing, let me warn you. Huwag kang magkaroon ng magandang ugali gaya ni Irian at hindi kita tutulungan. Sa likod ko ay ang secret room na naglalaman ng Dawnblaze form. Kung makuha mo ito o hindi, nasa iyo. Tungkol naman sa sparring, 3 pagkakataon lang ang bibigyan ko. Kapag naubos mo na ang pagkakataon, lalamunan kita. Pagkatapos magsalita, nag-inviting gesture siya kay James. Saglit na natigilan si James, ngunit nagpasalamat pa rin siya kay tautay at lumakad sa kawalan. Sa sumunod na sandali, ginalaw ni tautay ang kanyang kamay at agad na isinara ang pinto ng sikretong silid. Tumingin si James at walang magawang ngumiti, medyo may personalidad ang senior na ito. Sabi ni Lysia, mas powerful siya kay Irian. Isa siyang tautiya na kayang lumamon ng kahit ano. Siya ay may init ng ulo at walang awa. Walang naglalakas loob na i-provoke siya ng madali. Kumunot ang noo ni James, saka tumingin sa mga nakapak na inscription sa dingding. Ang mga inscription ay iba at mas komplikado kaysa sa mga nasa unang lihim na silid. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagdilim ang kanyang mga mata. Kasunod ng Meridian na mapa, nagsimulang pag-aralan ni James ang mga inscription. Unti-unti niyang inipon ang mga ito sa kanyang katawan at naramdamang nag-activate ang kanyang mga Meridian. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang komportableng alon na damaloy sa kanyang katawan. Biglang kasinggan ng balahibo ang katawan niya. Humakbang siya at agad na nontog sa pader. Damn! Hindi ako makakapag-practice dito. Pinaalalahanan siya ni Lysia, di ba binigyan ka ni Irian ng boundless bead? Maaari kang magsanay sa loob ng espasyong iyon. Tumango si James at agad na tinanggal ang boundless bead. Pagkatapos, tinipon niya ang mga inscription sa kanyang katawan at tumalon sa kalawakan. Matapos makapasok sa malawak na espasyo, mabilis na natuklasan ni James ang isang universo daan-daang libong light years ang layo. Nakatayo si James sa kawalan, tinitingnan ang universo at ang mga nakapalibot na planeta. Nagtataka niyang sabi, wow! Isang ay hindi inaasahan na ang bagong kasanayang ito ay mas malakas kaysa sa Terrace Astride Step. Nakarating na ako sa isang hakbang lang. Naisip ni Lysia, ang Dawnblaze form ay isa sa mga nangungunang kasanayan. Pinapayagan ka nitong maglakbay sa malalayong distansya. Umakyat ito sa 4 na antas. Maaari kang magpatawag ng maraming clone at mag-atake ng sabay-sabay para madaling mapatay ang malalakas na kalaban.
Si Clayton ay naging tanyag at nakakuha ng reputasyon bilang ang pinaka-misteryoso at makapangyarihang tao sa Genesis Worlds na may unang antas ng Dawnblaze form. Napasinghap si James sa gulat. Ang unang antas ng Dawnblaze form ay sapat na para kay Clayton na maging pinakamalakas na tao sa Genesis Worlds. Kung ako ay makabisado ang ika-4 na antas, ako ay hindi magagapi, hindi ba? Nag-teleport si James pabalik sa kanyang orihinal na pwesto, umalis sa espasyo ng Boundless Bid. Kaagad pagkatapos, nakatuon siya sa paglilinang ng Dawnblaze form. Sa sandaling iyon, nakatayo si Tautay sa pintuan ng sikretong silid. Sumandal siya sa pader na bato at tinakpan ang kanyang bibig ng ilang maliliit na espiritong hayop, na tila nag-e-enjoy. Lumapit si Irian at nagtanong, bakit hindi mo siya bigyan ng payo? Hindi man lang nilingan ni Tautay si Irian. Kinuha niya ang isang tasa ng Chaos Absinthe mula sa kawalan at ininom ito sa isang lagok. Same time na sinabi ni Irian, bilang mga trial supervisor, dapat ay makapag-presenta tayo ng disenteng ulat. Kung hahayaan mo lang siya at magiging corrupted siya, tapos ka na. Pinutol siya ni Tautay at sinabing, nasa secret room ko siya, kaya ako na ang bahala. Wala itong kinalaman sa iyo. Napabuntong hininga si Irian matapos makita ang hindi magiliw na ekspresyon ni Tautay. Alam niyang galit pa rin si Tautay sa kanya. Kung tutuusin, siya ang nagmungkahi sa kanilang Grand Patriarch na umalis sila sa Tai Chi World. Si Tautay, sa kabilang banda, ang unang nagpahayag ng ideya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging masama ang usapan ng dalawa. Mukhang pag-alit si Tautay sa tuwing nakikita niya si Irian. Napabuntong hininga si Irian at umupo sa tabi ni Tautay. Inabot niya ang kawalan at kumuha din ng Chaos Absinthe. Pagkatapos, humigop siya ng mabagal sa kanyang tasa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Irian, ibinalik ng Grand Patriarch ang gobernador ng Ying. Samantalang si Clayton ay naghihintay na may guilt para kay James. Hindi siya pinansin ni Tautay. Sabi ni Irian, the chosen one carry our dreams. Nagkibit-balikat si Irian at sinabing, wala akong motibo. Mayroon kaming kasunduan na huwag umalis kasama ang aming mga pangunahing katawan. Kabanata 6368. Nang maramdaman ang galit ni Tautay, kinaweya ni Irian ang kanyang kamay at nagmamadaling nagpaliwanag, suggestion lang. Kung hindi mo gusto, pwede. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, biglang ibinuko ni Tautay ang kanyang dugong bibig at umungal. Hindi mabilang na itim na sound wave ang agad na bumalot kay Irian at agad siyang nilamon. Sa sumunod na segundo, isang muffled sound ang nagmula sa malaking halimaw sa likod ni Tautay. Sigaw ni Irian, huwag mong gawin ito, Tautay. Ang gulo ng tiyan mo, mabaho. Hindi ako makatiis. Hindi siya pinansin ni Tautay at nilagok ang isang subo ng Chaos Absinthe. Sigaw ulit ni Irian, kahit anong awayan natin, magkaibigan pa rin tayo. Nahihiya ako ngayon. At saka, mahirap ipaliwanag ito sa Grand Patriarch. Madaling ipaliwanag kung gagawin kitang bastos, sagot ni Tautay, pagkatapos ay humigop muli ng kanyang alak. Hindi sumagot ang Irian. Pagkatapos, tumayo si Tautay at binuksan ang pinto ng secret room. Ang buong silid ay napuno ng nakakasilaw na liwanag na sinag. Kasabay nito, umihip ang malakas na hangin, na may hindi mabilang na mga inscription na lumulutang sa paligid ng lugar. Samantala, ang makapal na pader ay puno ng mga bitik, na parang anumang oras ay babagsak. Medyo magaling siya. Nagulat si Tautay. Hindi niya maiwasang kumilos. Biglang umungal ang dalawang malalaking hayop at sumugod sa pag-ikot. Sa susunod na sandali, may dalawang muffled sounds. Pagkatapos, ang dalawang higanteng hayop ay humagulgol at napaalis, dumiretso sa Tautay. Iniunat ni Tautay ang kanyang mga braso at pinatatag ang dalawang halimaw. Tumingin siya sa kanila at nakita niya ang kanilang mga pasa at sugat. Ang isa sa mga halimaw ay nabunutin pa ng sungay at naging miserable. How dare you saktan ang alaga ko? Galit na galit si Tautay. Gayunpaman, hindi mabilang na mga phantom figure ang sumugod sa kanya bago siya kumilos. Habang nilabanan ni Tautay ang pag-atake, nagpakawala siya ng dagandong na naging sanhi ng pagyanig sa buong silid. Gayunpaman, hindi napigilan ang mabangis na pag-atake ng mga multo.
Dumaan ang mga multo, dumarating ang mga suntok at sipa kay Tautay. Walang pagpipilian si Tautay kundi ang patuloy na umatras sa ilalim ng walang humpay na pag-atake. Kahit na ang mga pag-atake ay mahina at hindi maaaring magdulot ng labis na pinsala, siya ay galit na galit sa nakakahiyang sitwasyon. Saan man dumaan ang mga puwersa, kasunod ang malalakas na pagsabog. Hindi nagtagal, nagsimulang gumuho ang pangalawang sikretong silid. Ipinatawag ni Tautay ang kanyang aktwal na anyo ng hayop at pumailan lang sa langit. Umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang kanyang mabangis na dagandong. Isang gwapong lalaki na may itim na damit at pulang buhok ang nakatayong matatag sa itaas ng hayop. How dare you humiliate me? Dapat may death wish ka. Ibinuka nila ang kanilang malalaking panga at nagpakawala ng nakakabinging mga ungol. Ang napakatinding sound wave ay tumagos sa kalangitan. Sa susunod na sandali, natagpuan ni James ang kanyang sarili sa tiyan ng hayop. Kabanata 6369. Agad na tinakpan ni James ang kanyang ilong sa pagkasuklam matapos ang masangsang na amoy sa kanya. Pinagmasdan niya ang paligid at nakita niya ang hindi mabilang nangumunguya na mga bangkay ng mga espiritong hayop sa paligid niya. Mayroon ding mga bundok ng buto. Nagmistulang malaking basurahan ang lugar. Ang amoy ay hindi kanais-nais at kasuklam-suklam. Mamasa-masa ang paligid, at gustong umalis agad ni James. Ang iba't ibang makamandag na gas, nagninangas na apoy, bumubulusok na hangin, at malakas na ulan ay agad na tumungo kay James at winasak ang kanyang ultimate golden body. Nagmura si James, "Damn it. Can you eat a little less?" Sa pagkakataong iyon ay may bumungisni sa likuran ni James. "Nalunok ka rin ba?" Lumingon si James at nakita niya si Irian na unti-unting lumalapit sa kanya. Ikinaway ni Irian ang kanyang kamay at pinawi ang mga nakakagambalang pag-atake. "Paano ka rin napunta dito?" Naguguluhang tumingin. 1/3. Sa kanya si James. Napabuntong hininga si Irian at nakangiting sinabing, "Can't help it. Si Tautay has quite a temper. You must have angered him. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noon?" Nagkibit balikat si James at sinabing, "Hindi ko sinasadyang galitin siya." Gayunpaman, nagagalit pa rin siya. "Dapat ay para lang sa pagsasanay, ngunit nilamon niya ako." Mahinahong sinabi ni Irian, "Ito ay isang supernatural na kapangyarihan. Nilamon pa niya ang isang buong mundo noon. Dapat kung balaan ka na ang paglunok ay simula pa lamang." Siya ang ganap na namamahala sa kung ano ang nangyayari dito. Ito ay maaaring isang buhay at hamon ng kamatayan para sa iyo. Tumingin si James sa paligid na puno ng dumi at sinabing, "Tiyak na pagsubok ng kaligtasan. Ang amoy lang ay mamamatay na tayo." Hindi na niya kailangang gumamit ng anumang supernatural powers. Inilagay ni Irian ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumawa, "Mayroon kang ultimate golden body, kaya hindi ka madaling makarode ng Hongrome toxins. Gayunpaman, maaaring mahirap makaalis dito." Sumimangot si James at nagtanong, "Paano kung batasin ko ang tiyan niya?" Umiling si Irian at sinabing, "Imposible iyon. Si Tautay ay nabuo sa pamamagitan ng Hongrome essence. Ang kanyang pisikal na katawan ay naging perpekto pagkatapos dumaan sa 5 mahusay na kapigatian. Ito ay halos kapareho ng iyong ultimate golden body." Napabuntong hininga si James at nagtanong, "Kailangan ko bang manatili dito sa natitirang bahagi ng aking buhay?" Mapait na sabi ni Irian, "Maghintay lang tayo sandali. Kapag humupa na ang galit niya, baka palabasin niya tayo. Nga pala, kamusta ang trial sa second secret room?" Hindi sumagot si James. Hinawakan niya si Irian at inihagis ang Dawnblaze form. Pagkatapos, hinampas niya ang kaliwang bahagi ng tiyan ni Tautay. Kabanata 6370. Ang temperatura sa paligid ay nagsimulang tumaas sa nakababahalang taas. Sumimangot si Irian at sinabing, galit na galit siya ngayon at ginagamit niya ang sky-burning flames para salakayin tayo. "Ayos lang." Ngumiti si James, saka tinawag si Hemera. "Sige. Paborito mo yan." Agad na sumugod si Hemera patungo sa sky-burning flames at mabilis na nilamon ang mga ito. Kaagad pagkatapos, isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay tumaas sa isang nakakatakot na antas. Nagulat si Irian na may kasamang kayamanan si James.
Tinuro ni James si Hemera at sinabing, tumingin ka sa paligid. Tingnan mo kung saan nag-aalab ang kanyang flame of anger. Matapos matanggap ang order, tuwang-tuwa namang lumipad si Hemera. Pagkatapos, hinabol niya ang apoy sa loob ng tiyan ni Tao Tai. Nilamon niya ang lahat ng apoy, dahilan upang si Tao Tai, na nakatayo sa kawalan, ay bumagsak sa daing sa sakit. Pumalakpak siya pabalik sa langit ngunit nasa matinding pagkabalisa. Maging ang kanyang napakalaking hayop na katawan ay namilipit sa sakit. Biglang tinawag ni James si Fennec at sinabing, dapat ka na ring pumunta. Narinig ko na ang katawan niya ay isang malaking treasure vault. Tingnan mo kung may makikita kang maganda. Yumuko si Fennec kay James at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, agad siyang naging isang espiritual na katawan at nawala. Lumingalinga si James sa paligid at bumantong hininga, ang bango ng lugar na ito. Dahil hindi niya tayo paalisan, paano kung uminom tayo ng kaunti? Naiinis na sabi ni Irian, angkop ba ang lugar na ito para sa inuman? Siyempre hindi, ngunit maaari nating linisin ito. Sabi ni James, tapos biglang nagtaas ng kamay at kumaway. Agad na itinapon ang mga nabubulok na bangkay sa hangin. Gamit ang isa pang kaway ng kanyang kamay, lumitaw ang Yereswan Genesis Bell. Gamit ang kanyang zen, ginawa ito ni James bilang isang engranding palasyo na nasuspine sa kawalan. Ngumiti si James kay Irian, saka hinayla papasok ng palasyo. Sa sandaling iyon, tuluyang napigilan ang baho. Ang bulwagan ay malinis at medyo mabango tulad ng Lysia. Tumawa at tumanggo si Irian, nakakabilib ka talaga. Mahirap makahanap ng mga kakaibang kayamanan na tulad nito kahit sa Ying World. Kabanata 6371. Kasabay nito, si Tao Tai, na sobrang sakit, ay tumakbo sa kawalan. Galit na galit siya. Gayunpaman, ang kanyang galit ay sa pamamagitan ng pagkonsumo ni Hemera, kaya mabilis itong nawala. Kaya, hindi siya maaaring magalit, hindi komportable, o malungkot. Habang tumatakbo siya sa kawalan, hindi mabilang na mga espiritong hayop sa mga nakapaligid na lugar ang namatay o malubhang nasugatan. Nanatili silang malayo sa kanya, sinusubukang makatakas mula sa kanya. Sa oras na ito, sa kawalan, kasunod ng hampas ng malakas na hangin, lumitaw si Yuka. Pagtingin kay Tao Tai, na nasasaktan at na-distort ang mukha, ikanaway ni Yuka ang kanyang kamay. Isang asol na liwanag ang bumalot sa malaking katawan ni Tao Tai, na nagpakalma sa kanya mula sa kanyang karahasan. Tao Tai, bakit mo ginagawa ito? Walang magawang tanong ni Yuka. Kasuklam-suklam at walang hiya ang moldita na si James na iyon. Ano ang natutunan niya sa Genesis World? Natutunan niya ang lahat ng uri ng maliliit na taktika, galit na sigaw ni Tao Tai. Nang marinig ni Yuka ang kanyang mga sinabi, inilibot niya ang kanyang mga mata. Halos humagalpak siya ng tawa. Masasabi niya na sina James at Irian, na nasa katawan ni Tao Tai, ay nag-e-enjoy sa Yereswan Genesis Bell. Sa proteksyon ng Yereswan Genesis Bell, ang hindi mabilang na supernatural powers at 5 elemento ng yin at yang sa katawan ni Tao Tai ay hindi makapinsala sa dalawa. Sa halip, nilamon sila ng mga espiritual na katawan na inilabas ni Santiago. Malaki ang nakuha ni James. Si Tao Tai ang pinakamayabang na hayop sa langit at lupa. Mababa ang tingin niya sa lahat, kaya paano niya pipigilan ang kanyang galit? Gayunpaman, sa tuwing sumisibol ang kanyang galit, uubusin ni Hemera ang kanyang galit. Lubhang hindi komportable ang pakiramdam niya. Tumawa ka na lang kung gusto mo. Nakatitig kay Yuka, umungal si Tao Tai, kayo ay mga ibon ng isang balahibo, kaya kayong magsama-sama. Lahat kayo ay duwag at kasuklam-suklam. Nang marinig ang mga sumpa ni Tao Tai, napabuntong hininga si Yuka. Ilabas mo silang lahat. Kung hindi, ikaw mismo ang maghihirap. Hindi pwede. Tumanggi si Tao Tai. Kahit na dumating ang isang Grand Patriarch, dapat silang magdusa sa aking katawan. Walang magawa si Yuka. Sa tingin mo ba mas naghihirap sila kaysa sa iyo? Kabanata 6372. Ngumuso si Tao Tai at mapang-asar na sinabi, kami, bilang mga buhay na nilalang na naglilinang ng Marcy Ice Combat Form, ay palaging iginagalang at hinahangaan ang kapangyarihan. Kung tayo ay magpaplano, hindi ba tayo magiging tulad ng grupo ng mga Thrash mula sa Young World?
Yuka, we have a deep friendship. You shouldn't get yourself involved in this. I will deal with the Pat H's chosen one today. He's too arrogante. I must teach him how to respect the living beings more powerful than him. Pagkatapos, ibinuka ni Taotay ang kanyang bibig at nilamon ang hindi mabilang na elemental power sa mga nakapalibot na lugar. Biglang, hindi mabilang na mga kapangyarihan, na parang ang paglabas ng tubig mula sa dam, ay sumugod sa tiyan ni Taotay at bumuo ng maraming kidlat ng mga kapangyarihan. Hinampas nila ang bulwagan na nilikha ng Years 1 Genesis Bell. Sabay-sabay, yumanig ang bulwagan na nilikha ng Years 1 Genesis Bell. Ang nakakasilaw na kulay abong liwanag ay sumabog. Sa hall, nakasimangot si James at Arian na masayang nagkukwentuhan. Mukhang hindi umaamin ng pagkatalo si Mr. Taotay. Sa ilalim ng marahas na kilusan, ibinaba ni James ang bronze chalice. Napangiti si Sirian at sinabing, nirerespeto ni Taotay ang kapangyarihan. Siya ay masungit at mainitan ang ulo. Paano kanya pakakawalan pagkatapos mong ipahiya siya? Mukhang kailangan kong hayaan siyang magdusa pa. Napangiti si James. Mr. Arian, what's the worst outcome if I offend him entirely? Napangiti si Arian. Hindi siya susuko hanggang sa mamatay siya. Tumango si James. Pagkatapos, kinontak niya si Lizia. Umalis ka na dito at sundin mo ang plano ko. Natigilan si Lizia. Sigurado ka ba? Hindi ba niya nirerespeto ang kapangyarihan? James smirked and said, dahil hindi natin siya kayang respetuhin ng may kabaitan, kaya lang natin siyang takutin. Kung hindi ko man lang mapasuko ang isang hayop, ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng malaking kapalaran? Mayabang si James. Kahit na si Taotay ay isang hayop, siya ay isang mahusay na hayop na may 8-star combat power. Sa sandaling natanggap ni Lizia ang pagtuturo, ibinalik niya ang Years 1 Genesis Bell sa orihinal nitong anyo. Hawak sina James at Arian, lumaban siya sa kidlat ng kapangyarihan at tinungo ang lalamunan ni Taotay. Sa paglalakbay, ikanaway ni James ang kanyang kamay, binawi sina Fennec at Hemera. Kaya, ang lakas at depensa ng Years 1 Genesis Bell ay tumaas. Sa sandaling iyon, sa pagtutulungan ni Hemera at Fennec, ang Years 1 Genesis Bell ay dumiretso sa bibig ni Taotay. Samantala, ibinuka ni Taotay ang kanyang bibig at sumipsip ng hindi mabilang na kapangyarihan. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang lalamunan. Kasunod ng isang dagandong, muli siyang naging marahas. Nang makita ang eksenang iyon, muling nilamon siya ni Yuka gamit ang asol na ilaw. Kabanata 6373. Ngayon, naramdaman ni Taotay ang pinaka-hindi komportable. Hindi niya mailuwa o malunok ang lumalawak na kampana. Ang mga kapangyarihan sa kanyang katawan ay gustong kumawala sa lahat, ngunit kinain ni Hemera at Fennec sa kampana ang mga kapangyarihan. Hindi man lang makaungol si Taotay. Sa sandaling iyon, marahas siyang umiling at tumalon-talon. Galit na galit siya pero wala siyang magawa. Sa oras na ito, dalawang figure ang lumipad mula sa kampana na nakaharang sa bibig ni Taotay. Sila ay naging James at Arian, na lumilitaw sa kawalan. Sa susunod na segundo, gumawa si James ng terrace astride step at tumayo sa ulo ni Taotay. Nang ibuka niya ang kanyang mga braso, lumabas ang itim at puting liwanag mula sa kanyang ultimate golden body. Biglang naging maulap ang langit. Tumunog ang kampana sa bibig ni Taotay. Kasunod ng tugtog, ang isang kampana ay naging dalawa, at ang dalawa ay naging 1,000. Mabilis na umikot ang mga kampana sa paligid ng marahas na Taotay. Sabay-sabay na tumunog ang hindi mabilang na mga kampana. Sa ilalim ng nakakatakot na black and white na kapangyarihan, si Taotay, na sa una ay marahas, ay tila napigilan ng bilyon-bilyong path. Tumigil siya sa pagiging bayulente. Sa ilalim ng tugtog ng libo-libong kampana, natahimik siya. Pagtitipon ng mga kulay abong ulap at pagtunog ng hindi mabilang na mga kampana. Bulalas ni Yuka, nakakatakot ang kapangyarihan ng ultimate golden body. Pinigilan pa nito si Taotay. Tapos, sumulpat si Arian sa tabi ni Yuka. Ginabayan mo ba siya? Tanong ni Yuka. Wala akong ganoong kakayahan. Ngumiti ng mapait si Arian at sinabing, natalo na ako ng 1 terrace astride step. Ang lakas ng labanan ng The Path's Chosen One ay dapat na mas mababa sa 7 bituin.
Kumunot ang noo ni Yuka. Paano niya tayo matatalo? Kami ay mga 8-star powerhouses. Pagdating niya rito, hiniram niya ang pagtatanim. Bumantong hininga si Irian at sinabing, pagkatapos uminom ng ilang tasa ng Chaos Absinthe, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay naibalik sa 5 bituin. Nang marinig iyon, hindi makapaniwalang tumingin si Yuka kay Irian. Ilang tasa ng Chaos Absinthe. Mali ba ang narinig niya? Si Yuka at Irian ay higit sa 8-star combat power, ngunit hindi sila katulad ni James. Pambihira ba si James? Sa unahan nila, sumikat si James. Pinagsama niya ang Dawn Blaze form at Terrace Astride step bago umikot sa malaking katawan ni Tao Tai. Sa bawat pag-ikot niya sa katawan ni Tao Tai, sinusuntok niya ang huli ng 100 beses. Kaya, hindi makalaban si Tao Tai, at hindi mabilang na mga kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Nang makita iyon, mapait na ngumiti si Irian at sinabing, napahamak si Tao Tai. Masama ang ugali niya, ngunit hindi niya inaasahan na mas malala ang ugali ng pinili ng daan. Sinabi ni Yuka, sa kasalukuyang lakas ng pag-atake ng pinili, hindi niya masasaktan si Tao Tai. Kabanata 6374. Isang alagang hayop. Parang demonyong nakatingin si Yuka, tinitigan niya si Irian. Sobra na ang biro. Ngumiti si Irian pero nanatiling tahimik. Pinanood niyang binubuli ni James si Tao Tai. Ang lakas ng pag-atake ni James ay pinaghigpitan ng kanyang paglilinang. Kaya, ang kanyang mga pag-atake ay hindi nagdulot ng malaking pinsala kay Tao Tai. Gayunpaman, ang eksena ay lumitaw na nakakatakot. Napaharap si Tao Tai sa matinding kahihiyan. Maya-maya, kasama ang Dawn Blaze form, lumabas si James sa tabi ni Irian at Yuka. Ang kanyang katawan ay nagpapalabas pa rin ng itim at puting liwanag. Mukha siyang Diyos ng digmaan. Hindi ba kayo tutuloy sa laban? Nakangiting tanong ni Irian. Ngumiti ng mapait si James at sinabing, gusto mo bang patayin ko siya? Sobrang nasaktan mo siya. Sabi ni Yuka, hindi kanya bibitawan hanggang sa mamatay siya. Natigilan si James. Tumingin siya kay Yuka. Agad siyang nabighani sa magandang hitsura nito. Si Yuka ay may perpektong katawan at mukhang mature. Ang kanyang hitsura ay hindi ka panipaniwala. Kung ikukumpara kay Dark Thea at Light Thea, ang aura niya lang ang naiiba. Bihira lang makakita ng ganito kagandang babae sa Genesis World. Magaganda rin sina Layla, Rebella, Zitlali, at iba pa, pero mapatla sila kung ikukumpara. Hayaan mong ipakilala ko siya. Ngumiti si Irian at sinabing, ito ang tagapag-alaga ni Ying World, Yuka. Siya ang pioneer ng lahat ng lumilipad na buhay na nilalang. Ang mga Phoenix at Paboreal ay wala sa kanyang harapan. Isa rin siya sa 3 dakilang powerhouse na higit sa 8 bituin sa Ying World. Nang marinig iyon, magalang na binati ni James si Yuka. Greetings, Ms. Yuka. Mabilis na sinabi ni Yuka, hindi ko matatanggap ang iyong kagandahang loob. Kung gagawin mo rin iyon sa akin, mahihiya ako. Awkwardly, James said, ayoko rin ma-offend si Mr. Tao Tai, pero sobra ang galit niya. I don't have a choice. Nang marinig iyon, tumingin si Yuka kay Tao Tai, na nagpupumiglas pa rin sa kulay abong ulap at nagriring na mga kampana. Bumantong hininga siya at tumango. Talagang mayabang siya. Oras na para may parusahan siya. Tapos tumingin siya kay James. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya? Ako ay may mababang emosyonal na katalinuhan. Marami akong nasaktan sa mga tao. Medyo awkward, ngumiti si James at sinabing, pero naniniwala ako na patatawarin ako ni Mr. Tao Tai. Kabanata 6375. Bagamat sinabi iyon ni Yuka, gusto niyang tawaging maganda. Pagkatapos, matiyagang ipinaliwanag niya kay James ang tungkol sa ikatlong pagsubok. Ang ikatlong pagsubok ay hindi isang lihim na silid para sa pag-aaral ng mga inscription at pamamaraan ng paglilinang. Hindi rin kailangan na maunawaan ang Zem Supreme Sutra. Ayon kay Yuka, hindi pa naabot ni James ang antas ng pag-aaral ng Zem Supreme Sutra. Gusto niyang turuan si James ng Chaos Yin Yang Eyes. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito, maaari niyang pag-iba-ibahin ang mga mundo at makita ang mga ranggo ng paglilinang. Mahuhulaan din niya ang mga galaw ng kanyang mga kalaban.
Nakikita niya sa pamamagitan ng mga kaluluwa at nabubuhay na nilalang asterisk ang mga iniisip. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa kanyang kaaway ay matutuklasan niya ang kahinaan ng kaaway. Sa ganoong paraan, maaari siyang umatake sa pamamagitan ng pag-target sa kahinaan ng kalaban at tapusin ang laban sa isang galaw. Kaya niyang patayin kaagad ang kalaban. Matapos marinig ang pagpapakilala ni Yuka, kumunat ang noo ni James. Pretty Yuka, nililinang ba ng Chaos Yin Yang Eyes ang Zen o ang aktwal na mga mata? Natigilan si Yuka. Nagulat siya sa sinabi ni James. Tulad ng inaasahan sa pinili ng daan. Madali mong naiintindihan ang mga bagay-bagay. Ililinaw ko sa iyo pagkatapos. Bagamat ang Chaos Yin Yang Eyes ay may salitang, mga mata, hindi mo kailangang linangin ang 100,000 mata. Sa halip, nakatutok ito sa paglilinang ng Zen. Kapag ang iyong Zen ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari mong makita at marinig ang sitwasyon sa malayong distansya. Kahit gaano karaming mga powerhouse ang umaatake sa iyo, madali mong haharapin ang mga ito. Nang marinig iyon, natuwa si James. Mabilis siyang nagpasalamat kay Yuka. Salamat, magandang Yuka, sa pagtuturo sa akin. Sumulyap si Yuka kay Irian at ngumiti bago sinabing, he knows how to please people. It's a fortune you deserve. I'm not teaching you. I'm only watching over you. Gayunpaman, bago ito, nalampasan mo na ang 2 pagsubok. Theoretically speaking, you can ask for 2 wishes. I wonder if you have asked for them. Nang marinig iyon ni James ay natigilan siya, tumingin siya kay Irian. Totoo ba iyon? Saglit na nag-alinlangan si Irian bago inilibot ang paningin kay Yuka. Napakapakinabang na tawagin kang maganda. He deserves it. Bakit hindi ko maibigay sa kanya? Ngumuso si Yuka at sinabing, anyhow, he's the Pat H's chosen one. Napabuntong hininga si Irian bago lumingon kay James. Bakit hindi ka muna humingi ng wish? Susubukan namin ang aming makakaya upang matupad ito. Nasaan ang asawa ko? Tinitigan ni James si Irian. Gusto ko siyang makita. Ito ba ang hiling mo? Parang halimaw ang tinitingnan ni Irian, tinitigan niya si James. Hindi ba ito matutupad? Nagtaas ng kilay si James. Siya ay sumama sa akin. Dapat itong maging madali para sa inyo. Hindi natin matutupad ang hiling na ito. Walang magawang sinabi ni Irian, hindi ka namin niloloko. Naglilinang lang siya sa ilalim ng Grand Patriarch. Ang kanyang kapalaran ay kapantay ng iyong kapalaran. Nang marinig iyon, nagulat si James. Hindi niya inaasahan na si Thea ay nasa ilalim ng mga pakpak ng Grand Patriarch ng Ying World. Nakamit niya ang kaligayahan mula sa mga aksidente. Sa rehiyon ng Jert ng madilim na mundo, hindi mabilang na mga powerhouse mula sa madilim na mundo ang nagtipon sa harap ng itim na sinag ng liwanag na bumaril sa kalangitan. Gusto nilang subukan ito, ngunit tumanggi silang umalis. Sa kanila, ito ay maaaring maging isang kapalaran. Gayunpaman, hindi nila maintindihan kung paano ito papasok at kung ano ang mga kahihinatnan ng pagpasok dito. Kaya, nahulog sila sa isang dilema. Sa kabilang banda, gustong malaman ni Xavian, Stephen, at Yemima kung ang pamilyar na figure na pumasok noon ay si James. Sa oras na ito, isang batang babae na may napakagandang aura ang lumabas sa itim na sinag. Pinagmasdan niya ang mga buhay na nilalang mula sa madilim na mundo at ngumiti. Salamat sa paghihintay. Ngayon ang araw ng recruitment ng disipulo ng Ying World. Maaaring makapasok ang sinumang nasa itaas ng Years 1 Dale Ernex 8th Tribulation. Gayunpaman, limitado ang bilang ng mga disipulong kukunin natin. 81 buhay na nilalang lang ang kukunin natin. Kung paano mo dadaanan ang mga pagsubok, depende sa sarili mo. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang sinag ng itim na liwanag ang bumaril patungo sa sinag. Sa sandaling iyon, 12-dosenang mga blacklight na kalsada ang nilikha ng itim na sinag. Ang itim na kalsada ay kumalat sa lahat ng direksyon, lumilipat sa ilalim ng hindi mabilang na mga buhay na nilalang. Ang mga buhay na nilalang mula sa madilim na mundo ay naiinip. Sunod-sunod nilang tinapakan ang itim na kalsada at mabilis na pinasok ang itim na sinag. Samantala, nakatayo sa parehong lugar sina Xavian, Stephen, at ang iba pa. Dapat ba tayong pumasok?
Napatingin si Wyatt kay Zovian. Sa tingin ko ay hindi natin dapat. Nag-aalalang sinabi ni Stephen, ngayon, dapat nating gawin ang gawaing itinalaga ng guro. Dapat tayong magpadala ng mas maraming powerhouse mula sa Dark World hanggang Genesis World. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras dito. Believe na ang powerhouse na pumasok dati ay siya. Biglang pinutol ni Yemima si Stephen. Nararamdaman ko ang aura niya. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Zovian. May naramdaman ba sa inyo si Quattro sa pasukan? Nagkatinginan ng iilang buhay na nilalang mula sa Dark World bago umiling. Nagsisisi akong iwan si Quattro sa labas. He has never been reliable, sabi ni Zovian sabay buntong hininga. Pagkatapos, bumungad sa kanila ang dalaga na nagbukas ng gate ng black light beam. Nang makita iyon, naging mapagbantay si Zovian at ang iba pa. Pakiusap, huwag magpanik. Ngumiti ang dalaga at sinabing, alam ko ang iyong mga alalahanin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga gawain ng Genesis World. Pagkatapos, sinabi niya ang lahat ng nangyari sa Genesis World, kabilang ang pagbagsak ng Ancient Genesis World, pinsala ni James, ang pagkakulong ni Yegor at Lady Herodias, at ang pagkawasak ng Timaeus sect at Yaqui sect. Nang marinig iyon ni Zovian at ng iba pa, nagulat sila. Hindi nila akalain na ganito kalaking pagbabago ang mangyayari noong wala sila sa Genesis World. Ang bilis ng paglaki ni James ay nalampasan nila ang kanilang imahinasyon. Nawasak ang Timaeus sect at Yaqui sect. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Maya-maya, magalang na nagtanong si Zovian, maaari ko bang malaman kung bakit mo ito sinasabi sa amin? Isang matandang kaibigan ang humiling sa akin na gawin iyon. Ngumiti ang dalaga at sinabing, kung tungkol sa taong gusto mong hanapin, mauunawaan mo ang lahat pagkatapos mong makapasok. Nang marinig ang kanyang mga salita, natuwa sina Zovian, Stephen at ang iba pa. Napagpasyahan nila na ang unang taong pumasok sa itim na sinag ng ilaw ay si James. Kaya naman, walang pag-aalinlangan, tinapakan nila ang itim na kalsada. Gayunpaman, nang tatapakan na ni Stephen ang itim na kalsada, pinigilan siya ng dalaga. Natigilan si Stephen. May kailangan ka ba? Kailangan mong sumama sa akin. Nakangiting sinabi ng dalaga, nakuha mo ang atensyon ko. Then, without waiting for Stephen's response, she disappeared in the black light while holding him. Sa sandaling ito, nabigla si Zovian at ang iba pa nang makita ang eksenang iyon. Makikita ba talaga natin siya? Biglang tanong ni Yemima. Naguguluhan si Zovian. Sa sandaling ito, ang tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na damit ay nag-activate ng kanilang supernatural powers. Libo-libong kamao, palad at binti ang sumanib sa makapangyarihang Marcy-Ice combat form power. Pumunta sila sa tatlong magkaibang direksyon at inatake ang magandang babae. Sabay taas ng kamay ni Clayton. Ang Silver Star Power, kasama ang marahas na murderous energy na kumalat. Kasunod ng tunog ng mga pagsabog, lumipad ang tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nagluwa sila ng dugo at malubhang na sugatan. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Sa malamig na boses, sinabi ni Clayton, sa tingin mo ba hindi ko kayang pumatay ng sinuman dahil nasa Ying World ako? Laking gulat ng tatlong lalaki na lubhang na sugatan. Pagkatapos, ang isa sa kanila ay humawak sa kanyang dibdib at ngumuso. Mr. Clayton, hindi ka kabilang sa Ying World. Siya ay mula sa Yang World. Ikaw, alam ko, pinutol siya ni Clayton. Pero kahit personal na dumating si Yin Ancestral God, kailangan ko 2/3 siyang protektahan. Naramdaman ang murderous energy ni Clayton, sumimangot ang tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kahit na si Clayton ay isang espiritu lamang, ang kanyang lakas ay maaaring durugan ng Ying World at Yang World. Kilala siya bilang Mr. Clayton, ang Annihilation God. Kahit na ang tatlong powerhouse na nasa itaas ng 8-star combat power mula sa Ying World ay kailangang igalang siya. Lubos siyang iginagalang ng Yin Ancestral God. Kung nasaktan nila ang gayong tao, karapat-dapat silang mamatay. Sa isiping iyon, ang tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na damit ay nagpalitan ng tingin bago pumasok sa itim na sinag.
Noon lang napalingon si Clayton sa magandang babae na lubhang nasugatan. Ayos ka lang ba? Salamat sa pagligtas sa akin. Mabilis na yumuko ang magandang babae kay Clayton. Magpapasalamat ako magpakailanman sa iyo. Lucille. Tiningnan ni Clayton si Lucille bago sinabing, kamukha mo ang nanay mo, pero di ba nasa Timea sect ka? Anong ginagawa mo dito? Nang marinig iyon ni Lucille, wala siyang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Mr. Clayton, dahil alam mong ako ang Velino Body at ang ina po ni Franciscus, sa tingin mo ba ay makakaligtas ako sa Genesis World? Natigilan si Clayton. Nalaman lang niya ang nangyari noon pagkatapos ng maraming taon. Upang protektahan si Lucille, ang nag-iisang bloodline ni Franciscus, dumanas ng matinding sakit at kahihiyan ang kanyang ina. Nakalulungkot, siya ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa oras na iyon at hindi siya mailigtas sa oras. Gayunpaman, ginamit ni Celeste ang pinakakaawa-awang paraan upang mabuhay si Lucille hanggang ngayon. Nang tumingin sa kanya, masama ang pakiramdam ni Clayton. Tara na. Ihahatid na kita kay Irian. Malaki ang naiambag ng iyong ama sa Ying World. Hindi ako naniniwalang mapapansin kanila. Nang magsasalita na sana si Lucille ay hinawakan siya ni Clayton at pinasok ang itim na sinag. Sa sandaling ito, sa mas maliit na bersyon ng Void ng Ying World, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon habang nakapikit. Naglabas siya ng mahinang itim at puting liwanag. Sa harap niya, nakasuot ng blue robe si Yuka. Siya ay nagtatrabaho sa hindi mabilang na mga kalawakan sa universo, na bumubuo ng hindi mabilang na walang hangganang liwanag. Maraming ilusyon ang nabuo sa kawalan. Maganda silang sumayaw. Bawat galaw niya ay nagbabadya ng kakisigan. Ang bawat aksyon ay napakaganda. Ito ay matikas at hindi sa mundo. Hindi lamang ito maganda, ngunit wala sa mga aksyon ang kalabisan. Ang killer moves ay sumanib sa Marcy Ice Combat Form Power. Ang bawat galaw ay maaaring pumatay ng isang tao, ngunit ito ay nakakapreskong tingnan. Ito ang epitome ng aestheticization ng karahasan. Napalubog dito si Zen ni James. Hinangaan niya ito at ikinatuwa. Gayunpaman, sa oras na ito, si Clayton at isang magandang babae ay pumasok sa Zen ni James, na nakakagambala sa kanyang pagtuon. Lucille. Nagulat si Jarnes. Bakit siya nandito? Nang may sasabihin sana siya, nakita niyang nawala sina Clayton at Lucille sa kanyang Zen. Tombkeeper, sigaw ni James. Sa susunod na segundo, nakita ni James ang isang figure na kumikislap sa kanyang mga mata. Nakaamoy siya ng mabangong amoy. Tapos, pinalo siya ng malakas sa ulo. Pag-angat ng ulo ni James, nakita niya si Yuka sa harapan niya. Mukha siyang galit pero mukha pa rin siyang mapang-akit. Ah! Pretty Yuka, ang galing mo, sabi niya. Ako ba? Inilibot ni Yuka ang mga mata kay James. Ang ibang magagandang babae ba ay mas kamangha-mangha kaysa sa akin? Namula ang mukha ni James. Wala akong ibang magagandang babae. I drop ang pagkilos. Sinama ng tingin ni Yuka si James. Ang unang insight ng Chaos Yin Yang Eyes ay nakikita sa pamamagitan ng cultivation ng isang tao. Ang pangalawang pananaw ay ang pagbabasa ng isip. Ang pangatlong insight ay ang insight sa universo. Panghuli, ang pang-apat na insight ay sumisipsip ng mga ranggo. Sa tingin mo ba tanga ako? Nawala ng masabi si James. Makinig ka, huminga ng malalim si Yuka. Kung nais mong linangin ang Chaos Yin Yang Eyes, ang iyong isip at si Zen ay dapat na iisa. Hindi ka maaaring magambala sa labas ng mundo. Kung madali kang magambala, hindi ka makakapasa sa ikatlong pagsubok. Para bang bata si James na may ginawang mali, mabilis itong tumango. Ako, karapat-dapat kang parusahan. Sabi ni Yuka, pumunta ka at manghuli ng 20 phoenix at 29 na buntot na fox. Bibigyan kita ng isang panahon. Hindi mo sila maaaring patayin o saktan. Hindi mo man lang mabunot ang kanilang balahibo. Sa Zevecha Temple of Ying World, dinala ni Clayton si Lucille dito at sinabi kay Irian ang background ni Lucille. Natigilan si Irian. Maya-maya, umalis si Irian sa kanyang upuan at lumipad pababa ng hagdan. Lumapag siya bago si Lucille. Bumangon ka na. Umangat ang ulo ni Lucille na nakaluhod sa lupa. Matubig ang kanyang mga mata. Mr. Irian, ako, naging mahirap para sa iyo.
Pagkatapos, tinulungan ni Irian si Lucille na tumayo. Malaki ang naiambag ng iyong ama sa Ying World. Hinding-hindi namin makakalimutan iyon. Simula ngayon, ito na ang magiging tahanan mo. Walang buhay na nilalang ang Mambo Bully sa iyo. Pagkatapos noon, ginamit niya ang Marcy Ice Combat Form Power para lemunin si Lucille, na ipinadala siya sa langit. Sa ilalim ng makapangyarihang Marcy Ice Combat Form, nagulat si Lucille. Pagkatapos, umupo siya sa isang lotus position para magpagaling. Pumikit siya ng dahan-dahan. Noon lang lumingon si Irian kay Clayton. Dahil dito, tumalon ka sa Zeveche Temple. Mayabang na sinabi ni Clayton, gusto kong makita kung ang mga buhay na nilalang mula sa Ying World ay walang utang na loob. Huminga ng malalim si Irian. Sa likod ng kanyang mga kamay, lumakad siya ng ilang hakbang pasulong. Natahimik siya bigla. Okay lang kung ayaw mo siyang itago. Napatingin ulit si Clayton kay Irian. Kung makakakuha tayo ng malinaw na sagot, maaari ko siyang ilabas dito. Ngunit kailangan mong ibigay sa kanya ang ginintoang katawan ni Franciscus. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Irian. Mabuti kung hindi alam ng ibang tao ang tungkol dito, pero dapat alam mo ito. Noon, hindi natapos ni Franciscus ang paghahagis ng Golden Body. Kung hindi, hindi siya bumagsak. Kahit hindi pa tapos, gusto pa rin namin. Matigas na sinabi ni Clayton, ito ang tanging relic na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Sa tingin mo ba ang lahat ay ang pinili ng daan? Bigla namang lumingon si Irian. Galit na pinandilatan niya si Clayton. Maraming powerhouse sa Yang World ang nasa hiwalay. Ito ay libo-libong mga entrepop mula nang magpakita sila ng kanilang sarili. Kahit na ikaw at si Franciscus ay pukse ng Tai Chi World at inaabuso ang kanilang mga alagad, mananatili silang nagtatago. Sa tingin mo ba talaga bumagsak sila? Natigilan si Clayton. Natahimik siya. Napatitig si Irian kay Clayton. Nawala na nila ang Marcy Ice Combat Form Power. Hindi nila may hagis ang Ultimate Golden Body na kailangan sa Declan rank. Kahit na makipagsabuatan sila sa Tai Chi, hindi nila magagawa ang huling hakbang. Kung hindi, maaari ba nating bantayan ang Void ni Yin? Dahil nakipagsabuatan sila sa Tai Chi, pinigilan nila ang mga powerhouse mula sa Ying World gamit ang kanilang cultivation rank, ang Yereswandale Rank's Third Tribulation. Kaya, hinding-hindi natin malalampasan ang 9th Tribulation ng Yereswandale rank. Tapos, humarap si Irian kay Clayton. Sa seryosong ekspresyon, sinabi niya, ito ay isang balanse. Sa tingin mo ba ay mas mababa ang galit ni Lucille sa Yang World kaysa sa galit ng gobernador ng Yin kay Tai Chi? Sino ang makakapigil sa kanya sa paghihiganti noon? Pagharap sa sinabi ni Irian, huminga ng malalim si Clayton. Nais lamang niyang humingi ng hustisya para kay Franciscus at lumikha ng higit pang kapalaran para sa kanyang kadugo. Hindi niya naisip ang ganoong implikasyon. Tama si Irian. Kung mahanap ni Lucille ang Void ni Yin, ibig sabihin ay namana niya ang alaala ng kanyang ina. Hindi lamang laman ng alaala ang marangal na nakaraan ng kanyang ina kundi pati na rin ang mga paghihirap at kahihiyan na pinagdaanan ng kanyang ina upang protektahan siya. Hinding-hindi niya ito mabitawan. Ilang saglit na katahimikan, tumingin ulit si Irian kay Clayton. Nasabi mo na ba sa kanya ang tungkol sa Ultimate Golden Body ni Franciscus? Napabuntong hininga si Clayton bago umiling. Mabuti naman. Tumango si Irian. Tatanggapin ko siya bilang aking alagad. Kasalukuyan akong kulang ng isang inner disciple. Tungkol naman sa Ultimate Golden Body ni Franciscus, huwag mong sabihin sa kanya. Kapag tama na ang panahon, o kung may kakayahan siya, ibabalik ko ito sa kanya. Kaibigan mo si Franciscus, ngunit akin din siya pinahahalagahan mo ang pagkakaibigan at tuparin ang iyong salita. Hindi rin naman ako walang puso at walang utang na loob. Nanatiling tahimik si Clayton. Walang magawa, sinulyapan niya si Lucille, na palunok ng Marcy Ice Combat Form Power. Dati, sa usapin ni na James at Dark Thea, ang kanyang magandang intensyon ay humantong sa hindi magandang wakas. Sa kabutihang palad, hindi siya nagkamali sa pagkakataong ito. Tila kailangan niyang matutunan kung paano tumahimik bukod sa pagtupad sa mga pangako at pagtatatak ng mga landas. Sa isiping iyon ay muli niyang nilingon si Irian bago iniabot ang kanyang wine gourd. Anong ginagawa mo? Natigilan si Irian.
Binigyan kita ng inner disciple. Hindi ba dapat makakuha ako ng reward? Walang kumpiyansa na tanong ni Clayton. Nang makitang nagmamakaawa si Clayton, humagalpak ng tawa si Irian na sa una ay galit. Clayton, ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat ako dito? Bakit ako nakikipagkaibigan sa isang walang hiyang tulad mo? Magbibigay ka ba ng reward o hindi? Kumunot ang noo ni Clayton. Walang magawa, napabuntong hininga si Irian. Tapos, winagiwi niya yung kamay niya. Isang bote ng Chaos Absinthe ang lumitaw sa kawalan. Ibinuhos niya ang ilang patak nito sa alak ni Clayton. Yun lang ba? Galit na tanong ni Clayton. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Huwag mo akong maliitin. Walang magawa si Irian. Ilang patak pa ang binigay niya kay Clayton. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Clayton clicked his tongue bago itabi ang kanyang wine gourd. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sa pagtingin sa kanya, nakaramdam ng pagka-touch at awa si Irian sa kanya. Mayabang si Clayton. Hindi lamang niya sinaktan ng Tai Chi, ngunit lumabag din siya sa batas ng mga landas. Hindi niya maabot ang Declan rank. Siya ay isang walang katulad na powerhouse at may pambihirang talento. Gayunpaman, siya ay natigil dito. Ito ay tulad ng isang awa.